Sa ngayon, itong San Miguel Beer ay inactivate na itong si Vic Manuel para dito sa playoffs. Pero mukhang hindi rin magtatagal ang nasabing player dahil ayon dito sa mga insiders, mukhang magtutuloy na yung plano ng San Miguel Beer na bitawan itong si Vic Manuel pati na itong si Simon Enciso at sila ay dadalhin dito sa Terra Firma kung saan magiging kapalit ay yung first round pick nito sa darating na draft. Yun ang isang posibilidad. Ang isa pa dyan, baka kumuha ng power forward ang San Miguel Beer dito sa Terra Firma. For example, baka si Andreas Cahilig ang kunin nila just in case hindi makuha itong si Troy Rosario. Kung sakasakali na hindi makuha si Troy Rosario, baka si Andreas Cahilig at isa pang big man ang kunin sa Terra Firma o kaya yung first round pick nila sa darating na draft. Sa mga nagtatanong bakit interesado SMB na makuha itong si Cahilig, dahil si Cahilig ay isang big man na nakapaglalaro ng power forward na may 3-point shooting. Iyan ang tinitignan ng SMB ngayon dahil nakita na nila dito kay Benny Boatwright na iyan ang dahilan kung bakit nagiging successful ang San Miguel Beer kapag meron kang big man na may 3-point shooting at yan ngayon ang gusto nilang makuha pagdating ng Philippine Cup. Ang problema kasi walang 3-point shooting itong si Vic Manuel at inconsistent dyan si Rodney Brondial. Kaya sa ngayon hindi na nakapagtataka kung itong si Vic Manuel pati na itong si Simon Enciso ay matrade na dito sa Terra Firma para makakuha sila ng big man na may 3-point shot o di kaya naman nung first round pick ng Terra Firma sa darating na draft. Ang importante dito, nakafocus man ang San Miguel Beer dito sa Commissioner's Cup. Tinitignan din nila kung ano ang dapat nilang gawin dito sa Philippine Cup para mapanatili yung kanilang momentum. Dahil parang nakita na ni Coach George Gallant kung ano ang kinakailangan ni Junmar Fajardo at ng iba pa nilang mga players para lalong mapalakas yung lineup. Para po doon sa mga nagtatanong kung ano na ba ang nangyari dito kay Justin Brownlee, well hanggang sa ngayon ay nag-iintay pa rin itong FIBA kung anong magiging desisyon. Dahil hanggang sa ngayon si Brownlee sinabihan na ng SBP ever since na lumabas yung findings nila na wag muna maglaro ng basketball. So hanggang sa ngayon, si Brownlee ay nag-iintay lamang kung ano ang mangyayari. Samantala, of course, ang Ginebra nakafocus dito sa Philippine Commissioner's Cup dito sa playoffs na magsisimula. Pero ito si Justin Brownlee, umaasa pa rin ng Ginebra na sa Governor's Cup sa susunod na season ay makapaglalaro pa rin ito. Pero hanggang sa ngayon, natatagalan pa rin. Pero sinabi ni Al Panlilio na yung findings o yung suggestions o recommendations at appeal nitong SPP ay nakarating na dito sa FIBA. At anytime daw baka ngayong buwan na to ay lumabas na yung desisyon tungkol dito kay Justin Brownlee. Siyempre, naiinip na yung mga fans ng Ginebra at of course, apektado rin dito yung programa ng Gilas Pilipinas dahil hindi pa natin alam kung kailan makapaglalaro si Justin Brownlee. Siyempre, very frustrating yan. Lalo na at nakapagbigay siya ng gold medal at of course sa Ginebra. Alam natin mahusay si Tony Bishop pero iba pa rin kapag nandiyan si Justin Brownlee. Sa ngayon, mukhang ang Barangay Ginebra ay naghahanda na maglaro ng buong Commissioner's Cup na hindi na talaga babalik ito si Justin Brownlee. Ngayon ang tanong na lamang ay kung sa susunod na season makapaglalaro na si Brownlee. Kasi ang titignan pa dito kung gaano kahaba yung suspension na gagawin dito kay Brownlee at kung kailan ito magsisimula. Kung yung bang panahon na hindi naglalaro si Brownlee ngayon ay kasama doon sa suspension o higit pa. Kaya tignan muna natin, hanggang sa ngayon, si Brownlee ay nag-iintay pa rin. Gaano pa kaya katagal maghihintay itong TNT Tropang Giga bago nila kunin itong si Robert Bolick? Iyan ngayon ang tanong ng mga fans dahil kung sakasakali, tandaan natin number 8 seed ngayon itong TNT Tropang Giga. Number 1 ang Magnolia. Kung sakasakaling manalo ang Magnolia at malaglag itong TNT, ano ang gagawin ng Tropang Giga? Dahil dito sa issue kay Mikey Williams, parang na-paralyze yung TNT, hindi malaman ang mangyayari ngayon. Kailangan kasi maraming ayusin dito sa TNT. Una-una yung coach. Ano ba ang gagawin nila? Si Chot Reyes o si Jojo Lastimosa? Pangalawa, ito si Robert Bolick. Kailan nila kukunin at sino magiging kapalit? Well, actually, hindi magiging problema kapalit. Dahil anytime pwede nilang kunin niya si Index sa pamamagitan ng isang 3-team trade kasama ang Blackwater Bossing. Ngayon, ang problema kasi ito si Kevin Alas ay merong ACL injury. So, ibig niya sabihin,
kung kukunin ng TNT ito si Bolik, wala namang magiging point guard itong NLEX Road Warriors. Kaya ayan ngayon ang titignan natin na mangyayari dito. Siyempre, kinakailangan natin i-considera yung magiging performance din ng Meralco. Dahil posible na baka si Bolik dyan din mapunta, depende sa magiging laro nila. Pero ang maliwanag dito, itong TNT Tropang Giga, ayon to sa mga insiders, iyan ang malamang na maging destination talaga ni Robert Bolik. Ang tanong na lamang ay kung kailan. Kasi sa ngayon, siyempre, itong NLEX at TNT nakafocus sa playoffs, pero yung management niyan, tinitignan kung ano ang mangyayari dito sa future ng koponan nila. Tandaan natin si RR Pugoy kababalik lamang, pero hindi rin tiyak kung gaano pa siya katagal makapaglalaro. At si Jason Castro kinakailangan ng tulong dito sa guard dahil ito si Mikey Williams mukhang malabo na talagang bumalik dito sa TNT Tropang Giga. Kaya sa ngayon, waiting game ang nangyayari dito para kay Robert Bolik at sa TNT. Samantala naman, itong Converge Fiber Excess ay sinasabi na mas lalakas daw sila dito sa darating na Philippine Cup. Although nadismayang marami doon sa performance ng Converge, ayon dito sa management ay gagawin nila ang lahat para mag-improve dito sa Philippine Cup. Pero ayon doon sa mga iba naman tumitingin, baka maging bagsak pa rin ang laro ng Fiber Excess dahil ang titignan daw nila ngayon ay pumuposisyon ito para dito sa susunod na draft. Tandaan natin ang season na to ay 2 conference lamang at pagkatapos ng Philippine Cup ay mag-uumpisa na yung darating na draft. At ibig niya sabihin siyempre, kapag meron ng draft, iyan ay baka mag-apply na si Justin Baltasar at makuha na ito ng Fiber Excess. Ang tanong na lamang ay kung meron silang tsansa. Siyempre, ito si Justin Baltasar kapag nag-apply sa draft yan, malamang number 1 pick. At ibig niya sabihin, kinakailangan ang Converge kung gusto nilang makuha to, either makipag-trade sa Terra Firma o Blackwater o yung performance nila dito sa Philippine Cup ay bagsak pa rin para sila makakuha ng number 1 pick. Iyan ngayon ang tingin ng karamihan na mangyayari. Kaya sa tingin ng karamihan mukhang malabo na yung sinasabi ng Converge na lalakas sila ngayong Philippine Cup. Kasi baka ang gawin nila mag-tank na lang para makuha si Baltasar. Kapag nagkataon kasi kung meron kang Baltasar at Justin Arana, abay lalakas na yung line-up nitong Converge Fiber Excess para sa susunod na season at sa mga darating pang taon. Hindi pa natin natitiyak kung ito nga ay mangyayari. Pero kailangan gawin ng Converge ang lahat para masiguro na sila ay lalakas talaga at magiging competitive. Dahil noong unang sumali itong Converge Fiber Excess dito sa PBA, marami nagsasabi at natuwa dahil magkakaroon na ng isang kupunan na lalaban ng patas at talagang makikipag-compete dito sa SMC at MVP Group. Pero hindi pa yan nangyayari. Kaya kung sakasakali, tignan natin ang magiging moves ng Converge. Shoutout kay Anthony Alon, John Raymar Isuela, Eduardo Monsales, kay Romeo Conchada, kay Edia Garcia, Jonald Malyari, Joseph Pineda, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, JJ Sibum, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Donel Santiago, Jason Mendoza, kay binabati din natin si Edwin Carmona Jr., OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, RG Bueno at Dalina Family, Ronald Barbosidad, si Rico Olarte, Kagawad Katsakino Dukusin, Jonel Alagon at Celino Valles Family, si Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, at ang iba pa nating taga-subaybay.